Mga kapatid, mga kaibigan, ang babasahin po natin sa Biblia sa araw na ito ay matatagpuan po natin sa Mateo 1:21. Magsisilang siya na isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat iligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, ito po ay katuparan sa ipinangako ng Diyos sa bayang Israel na iligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At sa totoo lang po, mga kapatid, mga kaibigan, hindi lamang po bayang Israel ang alipin ng mga kasalanan. Kahit nga po tayo na mga hintil, ay alipin din po tayo ng ating mga kasalanan dahil pong malipin sa atin. Kung minsan nga lang po, ang malipin sa atin, minsan yung mga pride natin, kahit na dapat na po nating batiin, talagang nagmamataas pa rin po tayo na kahit na dapat na po, halimbawa po yung mag-asawa, nagkaroon kayo ng hindi pagkaunawaan, talagang hirap na umuna mag-sorry kasi yun nga po, pride, alipin ng pride. Minsan po, yung iba naman po, alipin sa kanilang pagsalita. Talagang pag nagsasalita sila, may kasaling mura. Talagang hindi nila pipigilan. Minsan naman po, alipin sa mga bisyo nila. Kahit na sabi nila, hindi na ako magbibisyo, hindi na ako mag-inom, hindi na ako magsusugal. Ganon din po, maulit lang din po kasi alipin nga. At yung iba naman po, alipin po sa kanilang galit. Lagi po sila nagagalit. Yung iba naman po, kahit sobrang tataba na nila, alipin naman po sila sa mga pagkain. Talagang matatakaw sila. Di na napipigilan. Kahit na bawal sa kanila, kakainin pa rin nila. Kasi alipin nga. Ang ibig po kasing alipin sa bansang Israel, yung lahat po ng karapatan nandun sa kanyang amo. Walang desisyon po yung alipin. Yung sa Old Testament po, yung sa bayang Israel. Talagang yung desisyon ng tao na yun, yung pag-alipin sila, ang nagdesisyon para sa kanila, yung kanilang amo. Kaya, yun po ang binabanggit po dito sa Biblia na alipin. Yung hindi ka makatanggi kasi yung sa kanila kasi binibili nila yung alipin nila. Tao yun na binibili nila. At yun, kahit anong gawin nila doon, walang magagawa yun. Talagang susunod lang po sa kanilang amo. Yun po ang ibig sabihin na palalayain tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Halimbawa, pag tinanggap na kasi natin ang Panginoon Kristo bilang Panginoon tagapagligtas natin, yun, may espiritu na po tayo ng Panginoong Jesus na nasa ating puso. Pag niisip na naman natin, gagawa naman po tayo ng mga kasamaan. Yung halimbawa, kahit yung mga pagsisinungaling lang, kahit simpleng pagsisinungaling lang, masama na po yun eh. Isipin natin na ipapaalala sa atin ng Panginoon, yung Espiritu ng Panginoon, ipapaalala sa atin, lalo na kung yung totoo kang born again, yung tinanggap mo talaga ang Panginoon Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, tuturuan ka ng Panginoon, tutulungan ka niya na mapigilan mo yung pagkalipin mo sa ano na yun, bisyo na yun, sa halimbawa yung pagsusugal, pag-iinom. Di po ba yung mga ibang nagiinom na minsan kinakastigo nila yung asawa nila, yung iba naman nakakagawa sila ng nakakaya, yung iba nakakapaihi sila sa kanilang mga salawal. Kung ano-ano mga nangyayari na napapahiya sila, pero dahil nga po alipin sila, yun, kinabukasan, ulitan na naman nila. Kahit na napakalaking gastos, naubos nila yung pera nila sa pag-iinom nila. Kasi nga, alipin. Pag alipin, hindi talaga napipigilan. Kaya, kailangan po talaga natin ang Panginoon Jesucristo para yun ang tutulong sa atin na hindi na nga tayo maalipin. Bagkos, sumusunod na po tayo sa Panginoon Diyos. Hanggang sunod po natin na video, paalam po.